Magandang araw and welcome back sa ating YouTube channel. Pag-usapan po natin ngayon mga kaibigan, itong mga usapin patungkol sa mga huling araw. Maraming mga nagtatanong at gusto nilang malaman kung ano ba ang mangyayari sa mga huling araw. Yung eksaktong pag-aaral ng mga scholar at kung ano yung sinasabi ng Biblia. Well, sa ating pong panimula, hihimay-himayin po natin. Hindi natin sasabihin lahat kasi kung ito po'y tatalakayin natin ng buong buo, ay aabutin pa po tayo ng buwan. Dahil ito po'y mahabang usapin. Mula sa mga huling araw, papunta sa rapture, sa tribulation, sa battles, itong tinatawag na Battle of Armageddon, at yung millennial reign of Christ, hanggang dun sa another battle na tinatawag na Gog and Magog, and then up to the coming down of the city, New Jerusalem. Tayo po yung mga nasa huling araw na. Anytime, bababa o babalik na si Kristo, yung rapture po na salita ay hindi matatagpuan sa Biblia. Pero yung mga kaganapan na nilarawan ay naroroon po. Na kung saan, gaya nga ng sinabi sa Biblia, na ang isa nagbabayo ng palay at biglang nawala. Ito po'y patunay dun sa sinasabing rapture na ito yung pangyayari na kung saan si Kristo ay babalik pero hindi siya lalanding o lalapag sa lupa. Siya po ay paparoon sa himpapawid at imimit niya o sasalubungin niya yung mga Kristiyano o yung mga anak niya. Doon sa sinasabing He will meet them in the air. Sinabi sa Matthew 24:36, But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. So, ang Diyos Ama ang nakakaalam kung kailan babalik si Kristo. Si Kristo bilang Diyos, alam niya yan. Pero bilang tao, hindi. At siya po'y nagpapasakop sa kanyang Ama, kaya hinahayaan niya yung Ama na siyang magtalaga ng tamang araw ng kanyang pagbabalik. Sa 1 Thessalonians 5:2, For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. So, parang isa raw pagnanakaw o magnanakaw yung pagdating niya na kung saan hindi nagpapaalam at hindi nagsasabi. Kaya naman, dapat lagi tayong handa mga kaibigan. Sabi sa Luke 21:36, Be always on watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen. So lagi tayong handa. Sabi naman sa Revelations 3:3, If you do not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know the hour I will come upon you. So dapat lagi tayong nag-aabang, lagi tayong handa, na tila lagi natin siyang hinihintay araw-araw dahil anytime babalik ang Panginoon. So kailangan tayo ay mag-watch, mag-pray at be ready. Bilang karagdagan pa sa rapture, sabi sa 1 Thessalonians 4:16-17, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, and the dead in Christ shall rise first, then which are alive and remain shall be caught up to meet the Lord in the air. Sinabi din doon, in a moment, in a twinkling of an eye, the dead shall rise incorruptibly, and we shall be changed. 1 Corinthians 15:52. So, sa isang kisap mata lang mga kaibigan, darating ang Panginoon. Maaring magkaroon ng maraming disgrasya o mga patay. Kasi hindi natin alam. Sabihin natin, yung nagdadrive is Christian. Bigla siyang nawala. So, yung sasakyan niya is umaandar mag-isa at tatama sa ganito, kay ganito, ganyan. Yun po yung pagpapalagay ko lang. Sabihin natin, ang piloto ay Kristiyano rin at na-rapture. Sino magdadrive nung eroplano? So, yun po yung mga papalagay lang natin, pero posible po yun. Dahil ang rapture ay hindi ito sinasabi kung kailan mangyayari. Talaga namang magsasuffer yung mga may iwan. Kaya dapat po tayo maging handa ngayon pa lang bago natin abutin yung sinasabing tribulation period. Speaking of tribulation period, ano po ba ito? Ito po yung tinatawag na 7 years of tribulation. Ito po yung nakasulat sa aklat ng Daniel 9:27, Revelation 6-19, and Matthew 24. Ito pong 7 years of tribulation, ito po yung matinding pagdurusa na daranasin ng tao ng deception at judgment. Ang Antichrist this time ay tuluyan ng naghahari at nagre-reign. Actually, itong Antichrist will rise and sign a peace of treaty with Israel. Sabi sa Daniel 9:27, He will confirm a covenant
with many for 1 7. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. And the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. So yun po malinaw na sinasabi na yung Antichrist dito, yung other term is prince, lilinlangin niya itong mga pinili ng Diyos. No? Papatigil dyan yung mga sacrifice and offering sa temple at magkakos ito ng abomination, desolation. Doon sa lugar na yun, nahuli na ang lahat na sila pala ay nalinlang nitong Antichrist. No? At halfway naman po, mga kaibigan, mangyayari itong nabasa natin sa Revelations, itong 21 judgments. Kung familiar kayo at nabasa nyo na yung sinasabing 7 seals, 7 trumpets, and 7 vials, no? Or 7 bowls. Ito po yung makikita sa Revelations 6 up to 16. Itong mga 7 seals na to, 7 trumpets and vials or bowls, ito po yung nagre-represent ng successive stages. Per stage po ito, no? Pagkatapos po ng seal, susunod yung trumpet para ipakilala ni seal yung trumpet, and then trumpet yung bowl. No? Ito po yung stages ng God's judgment upon the world. Ito yung hatol at matinding galit ng Diyos sa mundo. Kaya nga po, matinding galit at kaya ito po yung pinakamalalang mararanasan ng tao sa kanyang buhay. Kaya naman dapat hindi mo ito maranasan, kaya makinig ka ngayon, kaibigan. At itong 7th seal na pinapakilala itong 7 trumpets, gaya nga na sinabi ko, and the 7th trumpet introduces the 7 vials or the 7 bowls. At ito yung hina-highlight nila hanggang sa maging intense yung pinaka-highlight sa dulo, itong sinasabing the Battle of Armageddon. Pinaniniwalaan itong digmaan ito ng mga malalaking bansa na kung saan magkakadadurug-durug ang mga ibang parte ng mga rehiyon, ng mga kontinente, ng mga bansa, about 21 judges. At tungkol nga ito dito sa mga 21 judgments na nabanggit ko na maapektuhan nito yung 1/3 ng mga puno sa buong mundo. Ganun po kalakas at kagimbal itong digmaan na ito. Dahil nga itong 1/3 ng trees, itong sea and rivers, as well as causing darkness and demonic attacks na nakalagay po sa Biblia. Ito po yung mararanasan ng mga may iwan lang, mga kaibigan. So itong 7 vials ay nire-represent nito yung final expression. Ito yung approaching dun sa final expression ng matinding galit ng Diyos. Ibubuhos sila, kaya nga vials, bowls, binuhos ng angel. Kung mababasa niyo sa Bible, yung galit ng Diyos dun sa earth. Anong resulta? Magkakaroon ito ng painful sores, matitinding mga masasakit na sugat, death, of sea creatures, yung mga nasa dagat, magkakandalamata yung mga sea creatures dyan. Yung rivers, magiging dugo. Sabi nila, magiging kulay dugo. Hindi, dahil sa mga namatay, na mga hayop o maaaring mga vessels or mga bangka o mga tao na nasa dagat, nasa river na maaaring mamatay at mapupuno ng dugo. Itong river at ma-intensify pa yung heat, lalong titindi ang init. Kung tayo po'y nagreklamo sa mga init na naranasan natin na hindi na normal, pagdating po ng araw na yan, is mas matindi pa po. Ang init na mararanasan, yung mga heat stroke na yan, mas lalo pang matindi ang incident report. Yung darkness, yung drying up of Euphrates River, at yung devastating earthquakes with hailstones na siyang nararamdaman na natin yung mga badya, na ang huling araw ay malapit na po, mga kaibigan. Ito po'y dinescribe ni Jesus na ang worst na time sa human history ay mararanasan ng mga may iwan. Sabi po sa Matthew 24:21, "For then there will be a great tribulation, such as has occurred since beginning of the world until now, nor ever will again." Wala na pong makakaranas pa ng ganito kahirap. At yung tribulation na yan ay nahati po sa dalawa. The tribulation, after na 3.5 years, follows the great tribulation na mas matindi pa. Dito po ibubuhos yung huling-huli, yung 7 vials. Yet, God offers grace. Many will come to believe. During this time, yung mga may iwan, marirealize nila, dapat pala sumunod ako sa preaching ng pastor o ng kaparian dyan, o ng tuturo. Dapat pala nakikinig ako at sineseryoso ko. Hindi yung kung ano-ano yung inaatupag ko. So, kasama din dyan yung sinasabing the 12 tribes of Israel. 12 times 12 is 144.
Ito po yung 144 Jewish witnesses that time and 2 prophets na ibababa na hindi sila nakatikim ng kamatayan during their time. Sinasabi nila maaring ito ay si Elijah na siyang kinuha ng chariots of fire, or ang isa ay si Moses, no? Sabi nila si Enoch kasi kinuha rin daw. Pero ayon sa pag-aaral ng mga scholar, malamang maaring ito ay si Moses at si Elijah. At itong 144,000 Jewish witnesses ng mga Hudyo mismo, na kung saan hindi kinikilala si Kristo hanggang ngayon bilang Diyos sa tagapagligtas, time will come during that tribulation, marirealize nila, and they will be turned into an army, spreading the gospel, sharing. Kaya yung mga may iwan, marami rin mga tatanggap at makakilala sa Panginoon dahil mag-share ng gospel kasama itong 2 witnesses na sinasabi, no? But unfortunately, ito pong 2 witnesses, ayon sa Biblia, ay sila po ay mamamatay din. They have power, they will have power, no? Na kung may power itong si Antichrist, itong si Satanas, sila rin po ay meron. So, patungo po yan dito sa sinasabing the Battle of Armageddon. As the tribulation ends, the nations gather for war at Armageddon in Israel. Doon po gaganapin yan, no? May isa pong lugar doon na Megiddo, kung yan po is prepare sa Armageddon o sa Gog and Magog. And they gathered them together to a place which is Hebrew called Harmageddon, means Armageddon. Revelation 16:16. So when the world seems lost, talagang kaguluhan na ang mangyayari that time, Jesus returns not as a suffering servant, but King of Kings and Lord of Lords. At sabi nga sa Revelations 19:11, and I saw heaven opened, and behold, a white horse. And he who sat on it is called Faithful and True. And in righteousness he judges and wages war. Yan po yung babalik na si Kristo after ng Armageddon, after ng 7 years of tribulation. Siya po'y babalik na. And he will reign doon sa Israel for 1,000 years. Pagkatapos pong i-defeat etong Antichrist and false prophet. Kung ang Diyos ay may Trinity, si Satanas po ay alam natin na inggit siya kay Lord sa Diyos. Kaya nga siya na nag-fall, and he is called Satan now because hanggang ngayon ginagaya niya si Lord. At siya po ay may Trinity rin. Yung kanyang Antichrist, false prophet, and then siya po. At itong Antichrist and false prophet, pagkatapos ng Armageddon, and they will be thrown dun sa lake of fire o yung Gehenna. While Satan ay nakakulong doon sa abyss o sa bottomless pit for 1,000 years na tinatawag nating millennium. Ngayon, ano man po yung sinasabing millennial o millennial reign of Christ or millennium? With Satan bound o nakakulong si Satanas for 1,000 years, no? Dito sa kingdom on earth, o yung sinasabi nating millennial reign of Christ, Revelations 24 verse 4, then I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them, and I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony of Jesus, and because of the word of God, and those who had not worshipped the beast of his image, and had not received the mark of the foreheads in their hands, and they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. Ito po yung hindi nagpatatak. Alam na natin yung 666, kung familiar kayo dyan, na kailangan sa mga huling araw na yan, kung wala kang tatak, hindi ka makakabili, hindi ka makakain, hindi ka mabubuhay. Yan po yung ginagamit na scheme ng Antichrist para lahat ay mapasa kanya at magpatatak. Ngunit itong mga napugutan dito, ito yung mga souls na nanatili sila. Hindi sila nag-worship dun sa beast. Hindi sila nagpalagay ng tatak dito sa kanilang mga kamay o sa forehead hanggang sa dumating si Kristo. Sila rin yung magpapartake, no, ng pagre-reign ni Christ. How blessed is that day, mga kaibigan, na mas maganda kung hindi mo abutin yung hindi ka kasama sa rapture. So this will be the time of peace kasi si Kristo na nagre-reign, justice and righteousness. Sa Isaiah 11:6, and the wolf will dwell with the lamb, and the leopard will die down with a young goat, and the calf and the young lion, and the fattened steer will be together, and a little boy will lead them. Ito si Kristo ang tinutukoy dito, mga kaibigan, na yung masasama at mga mabubuti ay magsasama during the reign of Christ. Itong mga masasama, ito yung mga naiwan
no, na naabutan sila ng pagbalik ni Kristo. Magsasama-sama yan. At yung mga saints, no, na rapture with Christ in the air at bababa kasama ni Kristo. So, mix up to. At sila po'y pamumunuan ni Kristo. People will live long lives this time. For 1,000 years nga ang reign ni Christ. Ang time of peace, justice, and righteousness. The curse of nature is lifted. Wala nang curse ng nature, gaya ng nangyari sa atin, ng kinurse ng Diyos ang ground. Doon nagkasala si Adam and Eve. The ground was cursed. We were cursed because of Adam. We are cursed. At ang dami pong na-cursed. But the time, the cursed nature is lifted. And Jesus rules from Jerusalem with His glorified saints. At kanina mga kaibigan, nabanggit ko yung the final battle of Gog and Magog. Ito po yung nakasaad sa Revelations 20 verse 7 and Ezekiel 38 to 39. At ito po yung matapos yung millennium age. Pag natapos na po yung 1,000 years reign of Christ, pawawalan si Satanas. Pero short time lang ito mga kaibigan. At ang gagawin niya, lilindangin niya, i-deceive niya na naman yung mga bansa one final time called Gog and Magog to attack God's people. At kung kasama ka dyan, these people na mga sinasabing madideceive ni Satanas, they will attack us. No? Kung maabutan pa tayong buhay sa rapture. Pero kung hindi naman, no, mapalad ka dahil napunta ka na sa langit kung ikaw ay matuwid. Pero kung ikaw ay masama, malinaw, ikaw ay pupunta sa ilalim, sa impyerno. Revelations 20 verse 7, sabi rito, when the 1,000 years are completed, Satan will be released from his prison. Verse 8, and will come out to deceive the nations which are at the four corners of earth, Gog and Magog, to gather them together for the war. The number of them is like the sand of the seashore. Ganun po karami. Itong sinasabing aatake sa mga anak ng Diyos. Of course, ganun din lalabanan nila ang Diyos. But what can they do against God Almighty? No? So anong mangyari? Revelations 20 verse 10, and the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstones, where the beast of the false prophets are also, and they will be tormented day and night forever and ever. Revelations 20 verse 10. Fire from heaven will come down to consume them, to defeat them one final time with the devil Satan. And this rebellion is crushed instantly. Yan po ang mangyayari sa mga huling araw. Evil is finally and permanently defeated, mga kaibigan. Then, the Great White Throne Judgment. Ano po ba yung Great White Throne Judgment? Kung may rapture, followed by Bema Judgment, na ito po yung sinasabing judgment for the believers, o rewarding ito actually, mga kaibigan, na kung saan you will receive the crowns, no? Na sa crown of rejoicing, crown of martyrs, yung mga crowns, mga rewards natin habang dito tayo sa mundo na tapat sa Panginoon at naglilingkod. So the final judgment will come for those who all rejected Christ. Etong Great White Throne Judgment, mga kaibigan, ito po'y judgment lang sa mga sinners. Sa Revelations 20 verse 11 to 12, then I saw a great white throne, and him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. So sila po ay hahatulan according sa kanilang ginawa. So those not found in the book of life, na ikalawang book, ay itatapon insigida sa lake of fire. No? It's a sobering reminder that God is both just and merciful. Nasa Biblia yan, God is just, but He is also merciful. He is merciful, but He is also just. Then, the New Jerusalem will come down. New heaven, new
earth and New Jerusalem. So sa finale, sa eternal future, the glorious new heaven and new earth where God dwells with His people forever. Yan pong kanyang original design na sinira ng Diablo. And it will be restored. Revelations 21 verse 2, I saw the holy city in the New Jerusalem coming down out of heaven, prepared as a bride. At yan po yung city na sinasabi sa Revelations 21:3. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among the people, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them, being with His people permanently. Now, mga kaibigan, this time, no more death, sorrow, or pain. The river of life, wala nang kamatayan, flows. The tree of life, way back dun sa Garden of Eden, nandirito ulit. The tree of life that bears fruit and will see God face to face. Imagine you can see the face of God that time. What a time will it be to see the face of God. If you see the face of God, no one sees the face of God. If you do, you will die. So, mga kaibigan, ano pang inaantay mo? What a powerful journey through God's prophetic timeline. Ito po'y daranasin yung mga matinding pagdarusa ng mga may iwan. So sa pagdating ni Kristo, dapat siguraduhin mong kasama ka. Now is the time to seek Him. God seeks you, but you keep ignoring Him. This is the time. At kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo, don't forget to like, comment down below, and subscribe. Hit the notification bell button. And don't forget to share this para malaman ito ng ibang tao at sila po'y magkaroon ng kamalayan at kaalaman at upang sila ay hindi maiwan. Let me know sa mga comment section nyo which part of the end time prophecy amazes you. So hanggang susunod nating video, kita-kita tayo ulit mga kaibigan.